What is up guys? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. So ngayong araw, pupunta tayo sa Philex, Benguet. At mag-explore tayo doon, may pupuntahan tayong lugar doon. Nakaalis na tayo sa Baguio. Mayroon na lang tayong 47 minutes na biyahe at 23 kilometers na biyabahin natin. So yun guys, may tinigilan tayong lugar dito. Ito yung daan na dinaanan natin nung umakyat tayo ng Mount Ulap. At ngayon, tayo na mismo yung nagdadrive dito sa daan na to. Nakakatawa. At ito rin yung unang pagkakataon na after ng crash ng drone natin, ay ngayon lang ulit tayo nakapagpalipad. Nice. Marami rin pala kaming dala ngayon kasi plano namin matulog doon. Hindi possible umuwi mamaya. Doon kami matulog sa isang bahay nila doon. At para naman mas ma-enjoy natin at mas ma-feel natin yung lugar. Sa kakabiyahe nga namin, narating namin yung daan. Papasok kung saan ang jump start kapag aakyat ka ng Mount Ulap. Maya-maya nga narating na rin namin yung dulo ng trail kapag aakyat ka ng Mount Ulap. Sa pagpapatuloy ng biyahe natin, napadpad tayo sa isang lugar na tinuturing na isang pribado. Hindi ito pwedeng basta-basta pasukin kapag gusto lang natin pumunta dito. At hindi ka makakapasok kung wala kang kakilala dito. Masyadong mahigpit ang seguridad dito at kamuntikan na rin tayong hindi makapasok. Mabuti na lang at may kakilala tayo dito at nabigyan tayo ng car pass. Pero yung plano natin matulog dito ay hindi na magiging posible. So ayun guys, nakada na tayo sa parang entrance nila dito. Medyo stricto sila. Hindi basta-basta nakakapasok yung mga hindi taga dito. Unless talaga may kakilala ka na taga dito na magbibigay siya ng permission na pumasok dito sa Philex. So far, nakuha tayo ng car pass natin na yan. So, makakapagpatuloy tayo dun sa destination natin. So, kailangan ng permit talaga guys pag papasok ng Philex. Pagkapasok natin, bumungad na nga sa atin yung mga matatarik na daan. Grabe yung mga akyatan na pinagdaanan ng sasakyan natin dito. At hindi lang basta-basta yung mga akyatan dito, matatalim din yung mga likuan dito. Pero base yung daan. Grabing tarik yan. Turn right. At makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, narating na rin natin itong lugar na to. At habang patuloy kami sa biyahe namin, patungo sa destinasyon namin dito, nalaman ko sa kasama ko na itong lugar na to ay nakakamangha. At hindi ko rin na-expect na may ganito pa palang lugar dito sa Pilipinas, na bawat mga taong nakatira dito ay may natatamasa na kakaibang pribilehiyo na hindi natin usually nararanasan sa ibang parte ng bansa natin. Halos lahat ng mga kailangan ng mga nakatira dito ay libre. May sarili silang bus na libre ang sakay from point to point. Libre ang mga tirahan nila dito at kung hindi ako nagkakamali, pati kuryente nila dito ay libre. Libre din ang edukasyon dito at wala silang binabayaran habang nag-aaral sila. At hindi lang basta-basta school ang meron sila dito. Di kalidad talaga ng edukasyon ang pinopromote nila dito. Dahil ang mga paaralan nila dito ay may counterpart na sa mga sikat na universidad dito sa Pilipinas. Sa lahat ng mga nabanggit ko kanina, dito talaga ako sobrang namangha. Dahil dito sa lugar na to, libre ang magpa-hospital. Hindi mo talaga akalain na sa ganitong parte ng bansa natin, merong umusbong na ganitong komunidad.
Ngunit sa pagpapatuloy ng biyahe natin dito, hindi ko inaasahan yung daan na papasukin natin papunta dun sa may location natin dito. Oo, papasok tayo dyan. I love it. Saan dito? Sa loob? Oo, dito sa loob. Ito, itong may motor. Pasok ka dyan sa mismong gitna. Yan. Pinanggalingan ng motor. Here. Very good. Ang problema nga natin dito ay hindi ganoon kataas yung sasakyan natin. Mahihirapan tayong daanan yung mga mataas na humps or kaya naman yung mga uneven surface na pwedeng pagsabitan ng sasakyan natin sa silong. Noong unang tingin ko, naalangan na akong pumasok dahil yung mismong kalsada na papasukan natin papunta dun sa spot natin dito, yun na din mismo yung palengke nila o yung market area nila. Pasok tayo sa market. Ang problema nga dito, kapag may nakasalubong tayo, mahihirapan tayo kung saan tayo gigilid. This is the wet market. Doon tayo akyat, oh. Gusto mo akyatin yung taas, hindi ko kaya. Yun yung bahay nila, yung parang pinakamataas doon na bahay doon. Habang papalapit tayo sa spot na pupunta natin dito, nakakabingi rin naman yung sobrang katahimikan ng lugar na to. At halos wala kami makitang tao na nakatambay sa labas o naglalakad man lang. So yun guys, nakarating na tayo dito sa may Felix. At grabe rin yung daan na dinaanan namin kasi yung mismong palengke nila, yun yung mismong daanan paakyat dito sa kanila. Sobrang sikip, tapos grabe yung humps. Ewan ko lang mamayang pag-uwi natin, pagbalik natin kung kamusta tayo. At dahil yung spot na pupunta natin dito ay nasa taas, kailangan talaga nating akitin muna itong napakataas na hagdan bago marating ito. At habang papunta kami sa spot namin, wala talaga kami nasasalubong na tao, na kahit ingay man lang sa loob ng bahay, wala ka talagang maririnig. Pagkarating namin dito sa may spot natin dito, hindi na kami nagsayang ng oras at nagsimula na kami maglibot-libot dito hanggang sa mapadpad kami dito sa lugar na to. Anong daanan, Mal? Kila tita mo to? Sa kakahanap Tita mo namin kung saan yung mga pananim ni tita niya dito, napadpad na nga kami dito sa lugar na to, na kinailangan namin sumiksik sa mga damuhan para lang makadaan. May mga kape dito guys. Coffee beans. Diretso pa tayo dyan? Grabe oh. Matamis. Wala talaga. Okay, pwede. Pwede. Paglabas. Ay. Grabe adventure to guys. Isa sa mga ikinatuwa namin dito, napakadaming bunga ng mga tanim nilang prutas dito. At habang nakatambay nga kami dito, ang ginagawa lang namin dito ay kumain. At habang tinitignan yung magandang view na mayroon dito sa lugar na to. Nakaka-amaze kasi sobrang luwang ng mundo na kailangan nating makita, na kailangan nating explore. Katulad nito na may nag-exist palang community na ganito dito. Maraming mga libre. Kasi alam natin sa mundong to halos wala nang libre. Pero dito sa lugar na to, libre to. Medyo mahirap lang siyang pasukin sa mga turista, hindi siya open talaga sa public, pero nabigyan tayo ng pagkakataon para masilayan tong community nila dito, tong lugar nila. Pagkatapos natin bisitahin yung bahay ng tita ni madam dito at mag-harvest ng mga pongkans, sinilip din natin yung isa sa mga highlight na lugar dito. Okay, let's go to Hanging Bridge. At dahil hindi kayang pasukin ng sasakyan natin yung lugar, kinailangan nating maglakad bago natin marating yung mismong hanging bridge. So malapit na tayo dito sa may hanging bridge. So ito guys, dito kami sa mga hanging bridge dito sa Felix. So grabe guys, sobrang taas. Pag nakatingin ka sa baba, manginginig talaga yung tuhod mo.
Taas. So wala tayong choice guys, kailangan natin itong tawirin kasi ito lang naman yung daan dito. So pag tumitingin kayo sa baba, grabe, malulula ka talaga. Kaya ginagawa ko, hindi na ako tumitingin sa baba. Tumitingin naman ako, kaya lang naduduling ako. Bibitawan ko itong camera eh. Yeah, walk lang normal. Walk lang, pero basang-basa na yung paa ko. Ako ang yabang nito, kala mo lakas-lakas ng loob eh. Talaga. Sige, balik ka dun pa. Punta mo na yung tapik ko rin ako dito. Parang feeling ko din ako makakabalik. Wala namang ibang daan? Ha? So, based dun sa mga nakasabayan namin kanina, meron pa daw isang hanging bridge dito na mas mahaba at mas mataas at mas makitid daw. Isang tao lang daw. Maganda. Isang tao lang daw yung pwedeng dumaan. Ay, yung kasya. Pero mas maganda daw yung view na makikita doon. So, yun yung pupuntahan natin ngayon. So, habang papunta tayo dyan, ganyan yung view na makikita natin. Sobrang ganda. Napakaangas. Grabing view to. At habang naglalakad kami patungo sa may second hanging bridge, may nakita kaming ganito. Hindi ako sigurado kung ano yan, kaya iniwan na lang namin at hindi na lang pinakialaman. Ayan guys, nandito na yung bridge na hanging bridge na sinasabi nila. Ito yun na darating din natin. Pero yung isang spot na sinasabi nila baka hindi na natin siya maabot kasi may yung oras medyo alanganin na, pahapon na at babalik pa tayo ng city. At bago nga tayo bumalik sa Baguio City, nakilala natin itong mga bagong tropa natin dito sa lugar na to. Tinatanong nila kung saan natin i-upload yung drone shot natin sa kanila. Kaya sa mga tropa natin na to, shoutout sa inyong lahat. So thank you. Nakalabas na tayo ng Felix at pabalik na tayo ng Baguio City at tumigil kami muna saglit para i-enjoy yung view. Pinaka-goal talaga ng biyahe natin is malibot natin yung mga lugar dito sa atin gamit tong luma nating Honda Civic. Ayan. So nakapunta tayo ng Isabela, Nueva Vizcaya, nang ito yung gamit natin. Grabe yung mga akyatan na pinagdaanan niya doon. At ito naman, Benguet naman ang tinarget natin. So solid ang Honda talaga. Sa biyahe natin na to, dami nating nakita, dami nating naranasan at napakarami ring natin natutunan at mayroon na naman tayong naidagdag sa mga karanasan sa buhay natin. Marami mang naging hadlang para magawa natin tong biyahe na to, pero kung para sa atin talaga, gagawa ang kapalaran para mangyari to. Hindi ito ang magiging dulo ng biyahe natin, bagkus ito yung magiging simula ng panibagong adventure na naman natin.